Madalas, pampunas-punas lang. Pero alam niyo ba na sosyal na rin daw ngayon ang basahan? Ito po yung pinagkakakitaan po ng mga kananayan dito sa Banata. So, hindi na nagmamarites? Aba, nagmamarites, mami. Okay. Ito. Apo. Tapos ito. Apo. Mukhang 1 linggo yata, hindi kayo matatapos dito. Ang mga basahan maker may pakulo pa. Hindi lang daw basahan ang kaya nilang gawin sa mga retasong tela. Ginagawa rin daw nila itong palda na isinusuot nila tuwing nagzuzumba. Kasabay. Galing. Bag collection reveal. Sabay-sabay nating alamin ang mga koleksyon na bag ng businesswoman at vlogger na si Ana Magkawas. May mamahalin, kakaiba, at may bagong dagdag na gawa raw sa dayami. Sa Abra naman, imbes na graduation cap, sombrerong gawa sa upo raw ang suot ng mga estudyante. Pagdating sa pagiging malikhain at mapamaraan, hindi magpapatalo dyan si Juan. May mga pambato tayong produkto na talaga namang maipagmamalaki all over the world. Kaya naman ngayong gabi, I wonder, ano-ano ang mga produktong certified Pinoy. Basta basahan ang unang pumapasok sa isip natin madumi. Pero ngayon ang basahan, lumevel up na raw. Literal na rags to riches. Dahil hindi na lang daw ito pampunas sa mga dumi sa bahay. Seat cover, blankets, damit, ilan lang yan sa obra ng American designer na si Elise McMahon. Ang kanyang mga design na feature pa sa sikat na fashion and lifestyle magazine na Vogue noong 2022. Ang goal daw ni Elise, mabawasan ng mga textile waste sa kanyang mga disenyo. Kaya ang ginamit niya, mga retasong tela at nahalin tulad ito sa Pinoy version natin na basahan. Sa isang tent na ito sa Payatas, Quezon City, nagbabanding ang mga magkakapitbahay hindi para makipagmaritesan, kundi para gumawa ng basahan. Ang basahan kasi hindi lang basta dinaraanan. Mahalaga ito at kanilang ikinabubuhay. Isa sa pinakamatandang basahan maker dito ang 64 na taong gulang na si Mang Renato, na certified basahan maker mula pa noong 2005. Nagsimula po kami niyan, nagtrabaho yung anak ko panganay. Nakaipon kami ng 7,000. Yun ang nagsimula namin ng puhunan. Naisip ng asawa ko. Yun, sinundan ko na rin siya. Tinuluan ko na rin siya hanggang lumago yun. 10 hanggang 20 pesos sa presyo ngayon ng basahan. At dahil pandagdag na rin sa kita, naengganyo na rin daw ang mga kabarangay niya na gumawa ng basahan. Natuto sila po ma'am nung kami na nagbibili ng mga tila. Sila po, lumalapit po sila sa amin. Kasi nakikita nila na pwede pala pagkakitaan ito. Yumao man ang kanyang asawa noong 2018 na ipasa naman niya ang malikhaing paraan ng paggawa ng basahan sa kanyang mga kabarangay. Hanggang sa kalaunan, binuo nila ang grupong PBM o Payatas Basahan Makers, na sa ngayon mayroon lang namang higit 100 miyembro. Malaki po ang naitulong sa amin ito kasi kagaya po namin, may mga asawa nga kami naghahanap buhay. Sa hirap po ng buhay ngayon, kailangan po namin tumulong sa aming mga asawa. Nung panahon nga po na nag-aaral yung mga anak ko, pagka po wala silang baon, pag nakagawa po ako ng 10 yan, kinabukasan baon na po yung mga bata. Ang industriya ng paggawa ng basahan malaking tulong sa textile waste management. Ang mga tela kasi na kanilang gamit, mga retasong tela. At syempre hindi ako magpapahuli. Dumayo ako ng Payatas para masubukan ko rin ang tradisyonal na paggawa ng basahan. Mga ka-wonder, kasama ho natin ang mga basahan makers dito sa Barangay Payatas sa Quezon City. At ang challenge sa akin ngayon ay makagawa ng basahan na gaya ng ginagawa nila. Tingnan natin kung hanggang saan ang aabutin ng powers ko. Kasama natin si Mami Corazon na siya magtuturo sa akin. Sisimulan ko lang yan para ikang tutapos.
Para sa unang step, ilalagay ang tela sa hulmahan. Alternate po ang gagawin Alternate. natin. Yes po. Okay. Ayan po. Saan galing mga tela nyo na to? Sa taytay po. Ay, mga pira-piraso. Opo, yan po pinagtabasan po ng mga Pinagtabasan ng mga tela. Ito po yung pinagkakakitaan po ng mga kananayan dito sa Banata. So, hindi na nagmamarites. Habang nagmamarites, hindi po mawawala yung marites. Ah, talaga? So habang umaandar po yung bibig, Oo. umaandar. Manda din ang kamay. Alam mo, di namin alam yung farm mo. Lagi lang nakikita ko. Anong ginagawa? Yung mga walang kamatayan lang ka ba yun? O siya, tama na ang marites. Ako naman ang susubok, maglagay ng tela sa hulmahan. Ikaw Hindi naman. ba nga ako makasunod? Yan ma. Sakit na pagdadali ng bako. Yung bako yung nadadali. Bumubunggo yung daliri. Masakit-sakit din, ano? Kapag nailagay na ang tela sa hulmahan, ihahabi na ito. Ito. Apo. Tapos ito. Apo. Mukhang 1 linggo yata, hindi kayo matatapos dito. Joke lang, parang masaya. Grabe ka naman. Sa linggo, wala tayong kikitain dito. Asa baba? Tama ba? Mukhang kahit pambili ng gatas dito kikita. At para sa huling proseso, ilalak na ang tela gamit ang isang hook. Kung ha, pasok. Di pa po kasi siya nasusunod. Ay, hindi ba ba? Next week, tapos na tayo. Mga ka-wonder, na-challenge talaga ako sa paglak ng basahan. Bakit hindi natarantas? Ba't parang balik-balik? Tatapusin ba to? Teka lang. Teka lang, Charlie. Tinatapos ko pa nga eh. So, eto na. Ang ginawa na. Tabingi. Oh, eto na yung nagawa natin. Halata ko gawa ko. Ayan. Eto na yung basahan. Ang galing. Di ba? Sino mag-aakala na ito ay retaso Ito lang? po yung aming original na gumagawa. May disclaimer! Sige po. Ito po yung gawa ni Ma'am Susan. Ito po yung gawa ni Cora. Oo nga, gawa ni Cora diretso. Sa akin, di ko malaman kung bakit magkaroon ng mga ganito sa dulo-dulo. Palakpakan natin si Ma'am. Ang mga basahan maker may pakulo pa. Hindi lang daw basahan ang kaya nilang gawin sa mga retasong tela. Ginagawa rin daw nila itong palda na isinusuot nila tuwing nagzuzumba. Yan, mga ka-wonder, bukod dun sa paggawa ng basahan, isa pang sa mga pinagkakaabalahan dito ng mga nanay ay ang pagzumba. Gamit pa rin ang retaso ng basahan na to. Kaya, let's go, ladies! Ang paggawa ng basahan, hindi lang daw nila itinuturing na pagkakakitaan. Ito na ang kanilang buhay. Dahil ang magkakabarangay, nakabuo na ng isang pamilya na magkakatuwang sa pang-araw-araw. Sabay! Galing! Sanay na sanay! Sanay na sanay, lalo na si Coach. Parang nag-agahan ng marami. Sining ng kultura at tradisyon, ito ang mukha ng pagtatapos sa mataas na paaralan ng San Quintin. Pero imbes na tradisyonal na toga at graduation cap, ang kanilang uniforme, ang katukong. Isa itong tradisyonal na headgear ng mga taga-Abra na gawa sa upong bilog o tabungaw. Si Jeremy, proud na nakapagtapos at lalong proud siya dahil ang katukong na suot niya, siya mismo ang gumawa. Grade 9, si Lolo Pilo, tinuro sa amin itong paglalala. Dito po sa paglalala, ang ginagamit ay banban. Kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto ko po pa matuto, gumawa ng katukong para pagpatuloy ang ni Lolo Pilo. Sa Abra nagmula ang paggawa ng katukong. Katunayan, 1821 o 203 years ago, may tala na ang kasaysayan sa kultura ng paggamit ng katukong.
Makikita ito sa obra na The Basi Revolt ni Esteban Villanueva na nasa pangangalaga ngayon ng National Museum of the Philippines. Habang ang monumento ng bayani ng Norte na si Diego Silang, taas na suot din ang katukong. Sa paglipas ng panahon, kasabay ng pag-graduate ng mga estudyante, ang pag-graduate din ng pagsuot ng katukong ng mga taga-Abra. Dahil tanging si Ginoong Teofilo na lang daw ang gumagawa nito sa buong probinsya. Awan, matapos sikreto na. Tila ang question. Masapon lang tinaanos, nagagit. Tila unti-unting nawawala na ang tradisyong ito dahil iilan na lang daw ang may alam kung paano ito gawin. At para hindi tuluyang gumraduate ang katukong, ipinamamana ngayon ang sining ng paggawa ng katukong sa mga mag-aaral ng San Quintin National High School. Under the Techno Transfer Training Program, every Friday pumupunta siya sa school para magturo. But of course, with our assistance as teacher facilitators. Yung mga bata, participative naman sila, very active. Ang produksyon at bilihan ng katukong mismong sa tahanan lang ni Ginoong Teofilo. Nandito po kami para bumili po ng katukong, gagamitin po sa aming competition, nalalapit na competition for international. Ito na yung mga parang nawawala na sa atin. Gusto namin na makilala, ipakilala, hindi lang po dito sa ating sa Pilipinas, sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ngunit si Mang Teofilo may inaalala raw sa paggawa ng katukong. Kasapulan ti daddo mga makaamu nga tumulong. Kuma tati agdama sisiak lang nga mismo kin may isang estudyante ti katwak. Kit dududwa kami nga gararani. Medyo makaamat kami pa lang kaditi order. Ang estudyanteng ito ang 22 taong gulang na si Emilio na dating estudyante ni Mang Teofilo sa San Quintin. May panahon po na hindi nakakasama si Lolong kasi may sakit po ganun. Ako po yung inautosan niya na pumunta sa school para magturo sa mga estudyante. Sabi naman po ng mga estudyante na sasanay na din po naman sila sa paggawa ng ito. At ngayon, kanang kamay na siya sa paggawa ng katukong ni Mang Teofilo. Yung sa kabuuan po ng paggawa ko, meron po talagang yung part na mahirap, pero nakakaya naman po. Isa na rin po sa pinakadahilan sa pagtulong ko kay Lolo sa paggawa ng katukong para po matulungan ko aking pamilya. Medyo napapaayos ko na po yung bahay namin, ganun. Nakabili na po din po ako ng aking sariling motor. Tuwing bakasyon, bumibisita si Emilio sa eskwelahan para itabi ang gawang katukong ng mga estudyante. Kaya't sa hangarin ni Mang Teofilo na ituro sa atin ang paggawa ng katukong, kasama na niya si Emilio. Nobyembre itinatanim ang buto ng upo at pwede nang anihin pagsapit ng Marso. Ang upo na ito itinatanim lang para sa katukong. Ang karaniwang upo na tinatanim ng mga magsasaka is yung upo na pahaba na ginagamit natin na gulay. Pero itong upong bilog ay talagang tinatanim lang siya para sadyang magawang isang kagamitan. So, kumbaga, very specialized yung gamit. Bubulukin ang upo para unti-unti umunong tumigas ang balat. Kapag magaan na ang timbang, papahira ng barnis at pwede nang gawing katukong. Lalagariin sa gitna ang upo, itatabi ang nabulok na buto, saka lilinisin. Para sa loob ng katukong, maghabi ng banban o ang maninipis na kawayanan. Tatagal pa sa dadya pa na kaya tulong na may sabat nga mapagsabat ang astuyin. Babasain at saka ihuhulma sa upo. Para sa dagdag disenyo at tibay, bubutasan ang paligid nito at tatahiin. Tinan mo tibiyang kaslahan ko marina tirigat ti panagarami din. Gaputa sanaya kun. Yan digijay makakita, wano digijay mangbuyan ti panagaramit ko, iso ti panaka, iso dati makariin na tirigat na ti panagaramit. Hangas siya ko. Sina Mang Teofilo at Emilio hindi raw mapapagod na ipagpatuloy ang tradisyon ng paggawa ng katukong. Siguro kung mabibigyan po ako ng pagkakataon na
may pagpatuloy ko yung paggawa ng katukong. Wala po akong pagdadalawang isip na ipagpatuloy po yung paggawa ng katukong. Sana lang, huwag dumating sa punto na ang sining na pinagyaman ni Juan ay makikita na lang natin sa aklat ng kasaysayan. Kaya't ko po nga oray ado ti makasursuro tatito may patawid kinagtutuloy ti kultura nga Ilocano. Minsan na rin ba dumaan sa inyong social media accounts ang online seller na ito na ang mga tindang bags, milyon-milyon ang halaga? Mga ka-wonder, meet Ana Magkawas. Nagsimula yung pagiging mahilig ko sa mga bags nung naging negosyo ko na siya. So yung mga nakikita nyo mga bags dito, ito yung mga available na for sale, pinapakonsign ng iba't ibang mga clients po namin. Ang kanyang bags, baby niya raw kung ituring. Isa to sa mga paborito na lagi kong ginagamit tuwing umaalis ako ng bahay. And gusto ko yung open lang siya para madali kong kunin yung mga gamit ko sa loob. At ang kanyang paborito, isa siyang mini Kelly na gawa sa exotic leather material. Actually, pinangarap ko yung bag na to. Maliit lang siya, pero ito kasi yung bag na to matuturing mo din na investment bag. Pero sa dinami-rami ng mga ito, may isa raw na malapit sa kanyang puso. Gustong-gusto ko rin ang mga locally made products. So, meron po ako ditong isang banig bag. So, ito naman actually hand-painted po yung picture, yung larawan na nakikita nyo dito. Siyempre para sa akin, kaya nasusupport din tayo sa mga local bags. Kasi ito yung gawang sariling atin, di ba? Something na maipagmamalaki din natin. Pero tila may kulang sa collection ni Ana. Dito sa probinsya ng South Cotabato, maniniwala ba kayo na ang dayami na panakot lang sa ibon, kaya i-transform bilang eco-friendly bag? Ideya ito ng ka-wonder nating si Mang Jetnel. 2012, nakapunta po ako ng Japan, nag-training para sa organic agriculture at nakita ko doon sa pag-iikot namin kung paano nila i-handle yung kanilang mga organic product. So nakita ko na lahat po ng organic product nila, lalo na po sa bigas, ay nakabalot po sa papel. At kahit kulang sa makinarya, diskarte at pagtutulungan ang kanilang naging puhunan. Maka-wonder, ang gumagawa raw ng mga dayami bag na ito, hindi fashion designer, kundi ang mga malilikhaing misis ng mga magsasaka. Hindi na nga raw problema ang pagkukuhanan ng mga dayami, dahil sa mga bukid lang nila, agad itong nakukuha. At tuwing anihan, hindi na lang daw kita sa pag-aani ang kanilang inaabangan. Yung isang sakong dayami, makakagawa po yun ng 40 sheets, Manila paper size. Karamihan po sa mga parekwayano namin nasa Metro Manila. Susunod! Huwag din daw iismuli ng kanilang creativity dahil gumagawa rin sila ng customized paper products. Sa pagbabalik ng I Wonder! Huwag din daw iismuli ng kanilang creativity dahil gumagawa rin sila ng customized paper products. Isa nga sa kanilang suki si Rosalie. Yung envelope na gawa ng palay, na gawa sa dayami, nung in-order ko sa kanila, dinala sa akin yan, envelope na talaga siya mismo. Dahil daw sa dayami, achieved ang high-quality packaging. Hanap niyo raw ba ay bag for all? Dayami bag can go! Kaya Jetnel, i-share mo naman sa amin, paano ba gawin yan? Good day po mga ka-wonder, ipapakita ko po sa inyo kung paano ang paggawa ng palay handmade paper bag. Una, pakukula ng 4 na oras ang dayami. Kapag malagkit-lagkit na, hanguin. At mano-mano itong huhugasan at kukusutin. Saka gigilingin sa disintegrator machine. 10 to 15 minutes na paggiling, ito na po ang resulta.
nung nagiling na dayami. Ang nalusaw na dayami, isasalin sa parihabang batya. So ilalagay na po natin sa bat, kung tinatawag namin na bat. At doon na ihuhulma bilang papel. Patutuluin at papantayin ang dayami sa salaan. Maingat na ilalatag at ililipat sa katsa. Saka ibibilad sa araw. Pakalipas ang isang oras, ready na ang papel for dayami bag. Manig-manig na rin daw sa kanila ang sukat, tupi at pagdidisenyo sa dayami bag. Aminado si Jetnel na hindi kalakihan ang kinikita, ngunit proud sila sa naging ambag nila sa agrikultura. When it comes sa environmental protection, isa po kami, ang contribution po namin, malaki na po kahit pa kunti-kunti. Outside Metro Manila, ang dami-dami din pong rice field. Pag ginawa nila yun, makakontribute sila, mas malapit sila sa Metro Manila. Kailangan lang po talaga ng pasensya, initiative ng mga para maging makabuluhan po. Susunod sa I Wonder! Sina Jetnel may espesyal na dayami bag para kay Ana. Sana po ay magustuhan nyo ang bag mula sa Palay Handmade Bag. At dahil mayroon tayong espesyal na bisita, ipinakita namin kay Ana ang paggawa ng dayami bag. Pero hindi mo lang basta mapapanood ang mga bags na yan dahil may special dayami bag para sa iyo ang Palay Handmade Paper Industry. Sana po ay magustuhan nyo ang bag mula sa Palay Handmade Bag. Wow, ang ganda. Ang galing, no? Kasi pwede siyang gift bag. Hindi natin akalain na yung mga palay na patapon na, pwede pa rin palang gawin o pagkakitaan ng mga kababayan natin. Maraming salamat sa mga kababaihan ng South Cotabato dahil sa pagpapadala ninyo at pag-share po sa amin itong inyong dayami bags. Pwedeng-pwede ko itong gamitin pang regalo. At saka palay yung disenyo ng paper bag. Talagang alam na tatak Pinoy. Mga ka-wonder, alam nyo, isa sa mga katangian natin mga Pinoy, ang pagiging talagang maparaan, madiskarte, di ba? Talagang nagagawa natin ng paraan. Yung mga bagay-bagay na talagang mula sa pagiging simple, talagang magiging kahanga-hanga. So ayaw naman natin dumating ang panahon na yung mga ganitong mga produkto na maipagmamalaki natin sa ibang mundo ay mababaon na lang sa limot at malilimutan na sa ating kasaysayan. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Sundan nyo rin po ang aming mga social media accounts sa TikTok, Instagram at Facebook. Paano po magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi, alas 8 sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!